pupunta ng booking, Chorvalu. So, ewan ko, bakit may mga ganong pa-schedule? 2 to 3 banking. Ito yung mabilis mag-approve Nandito na yung aking another jutang. Okay lang ba? Hello mga Mima! Nandito na ako sa sakyan. Papunta na ako ng bangko. Nakakaloka. Tara na, kunin na natin yung na-approve. Charis. Hindi, magsasign muna tayo ng documents, mga personal loan agreement document daw. Tapos, kasama na rin yung aking requirement kasi meron siyang pinapapasang requirement. Itong si East West. So, papunta ako ngayon sa East West Bank kung saan ako malapit at kung saan yung aking branch of account, 'di ba? Kasi may account tayo, may savings account ako kay East West Bank. So dapat doon din daw ang branch na kung saan tayo ay magsasign ng document patungkol dito sa ating personal loan. O 'di ba? Tapos after that, 3 to 5 business days daw yung crediting ng kaperahan sa ating East West Bank savings account. So doon din siya i-credit kasi yun yung binigay kong account ko o bank account ko na pag didisbursan ng kaperahan, mga ganon. And of course, automatic debit daw siya every month, yung monthly amortization ko. Since may account ako with East West Bank, 'di ba? Doon daw i-deduct every month yung aking monthly amortization. Kaya may pinapasubmit na kopya ng deposit slip ng aking account. Meron ding year 2024 na ITR 2316, pinapapasa din yung kopya. And of course, yung ang tawag din bank statement ng aking savings account. Prepare ko na lahat, pati kopya ng aking valid IDs. Yun lang naman yung kailangan daw nila. Pinipre ko na, tigdadalawang kopya para in case, 'di ba, na kailanganin ng dalawang kopya, at least ready tayo. O 'di ba, sigurista talaga ako when it comes to mga ganitong requirements. Gustong-gusto ko yung mga kinukumpleto yung mga requirements pagdating sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Para hindi na tayo pabalik-balik, baka mamaya hindi tayo tanggapin, 'di ba? So ayun, meron akong scheduled booking. Booking talaga. Hindi kasi nung nag-email sa akin ng East West Bank, sabi niya, may binigay siyang listahan ng branches ng East West Bank. Ang pinili ko, syempre, yung pinakamalapit at kung saan ako nag-open ng account. And of course, kung ikaw talaga naman naghahanap ng alternatibong cash loan na po pwede mong jutangan in times of difficulties or emergency, o i-consider mo itong si Cash Express kasi meron siyang 0% interest for the first 7 days, Mima. I-take advantage mo na yung Cash Express na yung 0% interest for the first 7 days. Kung kailangan mo ng kaperahan for emergency needs, di ba? Pwede i-consider mo itong si Cash Express as an alternative option for you. And of course, huwag kakalimutan basahin ng terms and conditions bago mag-apply. If you're interested, go ahead and click my link below sa description ng Itechua. And of course, pa-comment naman kung na-approve na kayo. Ditechua, yung mga Mima. Anyways, pagpatuloy natin. Binigay ko din yung schedule kasi nanghingi siya ng scheduled kung kailan ako pupunta. Ngayon, Monday, 1:00. So, time check, 11:44. Mag-aalas 12 na So, 1:00 yung aking booking, Chorvalu. So, ewan ko, bakit may mga ganong pa-schedule? Para siguro, na, dire-diretso na. Ganun ba yon? Hindi ko sure. Pero sa mga nakapag-try na mag-apply ng personal loan sa East West Bank, pa-comment naman below. So, ito yung resulta na ng ating video na iti. Nakakaloka, diba? Sabi ko sa inyo, i-update ko kayo once na may resulta na sa mga in-applyan natin na personal loan sa bangko, diba? Nakakaloka, and I am so glad and happy because si East West lang talaga yung nag-approve sa akin. Ewan ko yung sa Metrobank at saka sa Union Bank kung in-approve ako. Pero wala pa, nakatenga pa yata. Pero itong si East West, ito yung mabilis mag-approve Parang it took me like 2 weeks yata para maantay yung resulta. Well anyways, okay lang naman kasi
naiintindihan naman natin. Tumatakbo na naman sa isip kung bakit ako inapprove ni East West. Siguro dahil meron akong car loan sa kanila. Meron din akong savings account, tapos may credit card pa ako sa kanila. Talagang bonggang-bongga, no? Yung si East West Bank, magalante. Galante si East West Bank. Napansin ko lang sa lahat ng mga bangko, si East West Bank talaga yung galante, at saka alam mo yun, may konsiderasyon. Mga ganong eksena bells. Kung dito na tayo sa bangko, as you can see, nandito na tayo, so bawal dito yung camera. May balitaan ko kayo. Hello mga Mima! So kagagaling lang natin ng East West Bank. Nakakaloka. Yes! Nakuha ko ng aking promissory kinambular note. Taray! Andito na. Hawak-hawak ko na yung aking pinirmahan or yung terms. Nandito yung terms and conditions. O basa-basahin natin tong mga terms, Mima. Pero syempre, bago ako mag-sign doon sa bangko with the girl Lalu, shout out kay ate, ang bait-bait niya. Okay, anyways, nandito na yung aking terms and everything. Nabasa ko na ito. Pinil-upan ko. May mga sinayin na akong document. So, kaliwat kanan. Charis. Hindi, konti lang naman. Siguro mga 10 pages. Mga ganon. So, anyways, ngayon, pauwi na ako. Ang wait time, ang crediting daw ng aking loan is going to be 2 to 3 banking days. Okay, i-credit dun sa savings account ko with East West Bank. Taray! Anyways, ibabalitaan ko kayo. Ayun, nakauwi na ako, mga akla. So, eto na nga. I have the document na mga memorya. So, eto siya. Basta madami siya. Marami akong pinilapan. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ba? Parang 10 pages siya. Nakakaloka. So, ang kwento ko, sabi ni ate na customer service ng East West Bank, dun sa branch of my account, sabi niya, 2 to 3 banking days daw yung crediting. So, papasok siya sa aking savings account. Antara. So, anyway, so eto, himay-himay natin ang aking agreement. So, may promissory note okay. Okay, so ang sabi dito sa aking promissory note or agreement, so ang aking monthly amortization is 3,471 and 51 cents. So, that's a monthly, te. Okay, so magsisimula ako sa July. Malapit. Alright, nakakalor kasi it's 36 months. Yes, ang haba, 36 months. Kaya siya mababa yung monthly amortization niya. And then, ang aking total amount na niloan is 76,000 kinambular. And then, meron siyang processing fee na 1,900. So, hindi ko siya makukuha, te. So, ang aking net loan proceeds ay 74,100 na lang. Kasi dahil sa processing fee. Anyways, wala naman siyang DST or documentary stamp tax kasi below 100,000 naman siya. And ito yung total na finance charge or interest yung tubo ni East West Bank sa loob ng 36 months. Then, nasa 48,974.36 36 cents. O, ayan siya. Okay, so anyway, my contractual rate niya is 35.78 per annum. Okay, alam niyo ng mga bangko, hindi ba? At saka super legit naman talaga siya kasi syempre bangko, di ba? Paulit-ulit na lang tayo sa super legit. Anyway, syempre nag-fill up na ako. Ito yung kopya na binigay sa akin. So, sabi dito, basahin natin yung schedule na amortization ko. So, yun nga, tama. 36 months. So, tama naman. So, hanggang 2028 siya. Hanggang year 2020, igagapang natin siya ng bonggang-bongga. Kasi nga, syempre, mag-enroll na naman. Pasukan na naman ng ating mga Junakis, mga memorya. So, anyways, kailangan natin ng kaperahan. And of course, meron akong i-close. Abangan nyo, meron akong i-close na credit card ko na isa. Kasi nga, una pa lang, te. Ang dami ko ng issues dyan sa credit card na yan. Maka-ano naman siya, maka-charge naman sa akin ng over limit fee at saka penalty charge. Pero na-waive ko naman yun. Pero, syempre, first time kong maging customer nila with the credit card. Kaya, na-disappoint ako ng bonggang-bong. Kaya, i-close ko na talaga yan. I will pay off muna yung balance ko dyan sa credit card na yan. Tapos, i-close ko na yan kasi ayoko. Parang, ano siya, meron siyang annual fee. O, di ba, ang taray niya? May pa-annual fee pa siya. And then, parang hindi ako satisfied doon sa mga benefits or perks na nakukuha ko sa kanya. Kasi nga, I have 3 credit cards na. Actually, 4 credit cards ang meron ako ngayon. East West Bank, Metro Bank, China Bank, at saka RCBC. And abangan nyo kung sino sa kanila yung i-close ko doon. Nakakaloka. Pretty much yung mga may annual fee,
Yun, isa lang naman yung i-close ko dyan. Ipe-pay off ko muna, bayaran ko muna yung balance ko. Kasi yung ibang credit cards ko walang annual fee eh. Kaya yun yung mga i-retain ko, yung mga walang annual fee eh. Kasi sayang din yung perks. Anyways, meron din akong East West credit card. Kaya natutuwa ako, mega kwento ako kay ate na customer service na nag-process ng aking document. Mega kwento ako na natutuwa ako kay East West kasi may account ako, may savings account ako sa kanila. Sila din yung nag-approve, si East West nag-approve sa akin ng car loan. Siya din nagbigay sa akin ng credit card na bong 6 digits na credit limit, si East West Bank. Kaya sabi ko, i-retain ko si East West Bank. At saka ang ganda-ganda ng app nila. Kaya hindi ako disappointed dyan sa East West Bank. So, i-retain ko siya and meron din kasing perks yung East West credit card ko na hindi ko maiwan-iwan kasi kapag nagpapagasolina ako sa Uni Oil, meron siyang 2 pesos off per liter kapag ginamit ko yung credit card ko. And meron na rin akong SNR. SNR membership. Ang laki din ng diskwento niya. 5 peso per liter. Sa Uni Oil yun ha. Sa Uni Oil. Anyways, yun yung i-retain ko. Kaya sabi ko, you have to really decide smart. Kung kayo ay mag-close ng mga jutang nyo, i-retain nyo yung mga bagay-bagay, yung mga cards na maraming benefits. Diba? I-close nyo na yung walang kwenta. So anyways, ayun, pag-usapan natin yung requirements na sinubmit ko kasi nag-ask sa akin si East West Bank ng 2 valid IDs. Yun yung photocopy, binigay ko sa customer service. Tapos, dinala ko yung physical card, syempre, diba? Para handa na. And of course, nag-submit din ako ng ITR 2316 na year 2024. Binigay ko yan. And then, of course, yung statement of account ko, ng savings account ko with East West Bank, binigay ko din. So, process. And then, bigay sa akin, sign per pages. Ganun lang siya kadali. Ang bilis niya. Tapos sabi ni ate, sisend na daw niya sa branch or sa head office nila. So, i-credit daw yung kaperahan 223 banking days. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa mga nanood ng video na Itachi Warrior. Kung gusto nyo mag-apply ng East West Bank personal loan, maybe this is time for you guys to try. Kasi, trinay ko lang naman noon. Wala naman akong, expectation na ma-approve ako or what. So, hindi totoo yung sinasabi nila kahit may car loan ka na, kahit may credit card ka na sa isang bangko, hindi ka na i-approve ng personal loan. Diba? Maling-mali kayo doon. I-try nyo lang, baka ma-approve kayo, diba? Ganun lang naman yon. Anyways, samahan din ng dasalte. Yun lang, maraming salamat sa pagtutok mga memorya. Sa mga hindi pa nakakapanood ng previous video natin about sa East West Bank, yung process na himay-himay ko dyan, panoorin nyo, balikan nyo mga memorya. And thank you so much sa mga nag-subscribe sa aming family vlog na Daco Reports Vlog. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo kasi nga, i-announce ko na ang winner ng pa-Gcash natin. Maraming salamat. Enjoy. Thank you. Hi! Another jutang. Okay lang, basta i-close ko na yung iba kong